Hello kaibigan, ikaw ba ay nagpadala ng pera mula sa GCash account mo pero maling number ng recipient yung napadalan mo? Don't worry dahil today tuturuan kita kung paano mo ba masusolusyonan ang problema mo. Pero meron kang kailangan malaman. Maaari mo makuha yung pera or mabawi kung ang recipient na nakareceive ng pera ay hindi pa na-claim or hindi pa nagamit yung pera. At tandaan mo, kung sakaling na-claim na yung perang na ipadala mo, hindi na natin pwedeng mabawi yan. At bago tayo magsimula, ito yung mga kailangan natin ihanda or i-provide kay GCash. Kailangan natin ng kopya ng maling numero na napadala natin. And syempre, kailangan din natin i-provide yung tamang number dapat ng recipient na padadalhan natin ng pera. Kung magkano ba yung pera na na-send mo dun sa maling recipient. And yung pinakalas naman, yung petsa at yung oras ng pag-send ng pera. Okay, let's proceed na. And hopefully, hindi pa nakiklaim yung pera para naman mabawi natin. And later, ipapakita ko din sa inyo yung sample na pwede niyong isubmit kay GCash, yung sample letter, okay? Ang unang dapat natin gawin, kailangan meron tayong internet connection and pupunta tayo sa may Chrome or Google and isi-search natin dito or itatype natin yung submit ticket. Submit ticket. And pwede rin naman sa mismong GCash app pero mas mainam kung dito. And here, puntahan natin yung GCash Help Center. Tap natin to. And mag-chat tayo kay Gigi. Kailangan po talaga natin gawin to para meron customer support na tutulong sa ating case. Tap natin yung 3 dash pag hindi lumabas. Then, tap natin yung contact us. And dito makikita na natin yung chat with Gigi. And here, hindi na natin dito ita-type yung ating problem. Ang isusulat na agad natin dito is submit ticket. Para mabigyan na agad tayo ng form. Now, hintayin lang natin. So, ito na yung form. Pero bago tayo mag-proceed dun sa may form, remember, your subscribe can help reach more people who need this tutorial. Thank you. So, back to the topic, tap na natin yung submit the ticket form. And ito yung mga kailangan natin i-provide, yung ating email address na nakalink dun sa ating GCash account, yung ating registered full name, and dito yung ating mobile number. Ito yung ating mismong mobile number, okay? Provide lang natin dito. And here, sa concern category, dito tayo pipili ng makakapag-describe dun sa ating problem. So, tap lang natin dito yung arrow. And hanapin lang natin yung about sa send money. So here, ayan, nakita ko na send money, GCash to GCash. And marami pang topic na under nitong send money, GCash to GCash. Kaya itap natin yung arrow dito sa may gilid. And here, pipiliin natin yung pinakamakakapag-describe dun sa ating problem. So in our case, I sent money to a wrong GCash account, okay? And para naman sa mga hindi na-receive yung pera na pinadala nila, ayan, meron din dito. Anyway, so piliin na natin itong topic natin today. And ilalagay natin dito yung reference number ng ating transaction. Makikita nyo po yan sa history ng inyong account, okay? And magkano ba yung pinadala mo dun sa maling number? Lagay mo dito, so kailangan ni eksaktong amount po, hindi sobra and hindi rin kulang. And dito, ito na nga yung another information or additional information dun sa ating concern. So mag-a-add lang tayo dito. And bibigyan ko na din kayo ng sample para hindi na kayo mahirapan. Pero before that, kailangan din natin mag-upload ng photo or attachment na makakapagpatunay na nangyari talaga yung transaction. So, yung transaction na yun yung picture or yung proof nung merong reference number, okay? So, i-add lang natin dito and pwede na natin i-submit. Now, ito yung feature ng additional information na ilalagay natin dun sa concern box. So, dito ang title ng ating letter, incorrect recipient number for send money transaction. And kailangan kasi mas mainam pag English yung language na gagamitin natin para mas madali silang makapagbigay ng tugon. Tapos ilalagay natin dito yung date and time, yung amount, incorrect recipient number, saka correct recipient number. Okay lang kahit na-provide na natin yan kanina. Mas malinaw kasi pag babasahin na lang nila doon sa may box, okay? So, kung meron pa kayong katanungan regarding this topic, ilagay nyo lang yan sa ating comment section. And by the way, maghihintay tayo ng reply ni GCash dun sa ating email address. So, kailangan yung email nyo ay active and syempre kailangan minomonitor nyo din yan. And katulad ng sabi ko sa inyo, hindi 99% kagana to kasi pag halimbawa na claim na ni recipient, nung maling recipient yung amount na naipadala nyo, hindi na natin pwedeng makuha yan, okay?
So, hopefully next time, mag-ingat po tayo kasi sayang din yung ating pera pag hindi natin nabawi. And sana nga ay makuha talaga natin yung pera na naipadala nyo sa maling recipient. Okay, thank you for watching and see you around, kaibigan.